Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. And we praise and thank God sa napakagandang umaga na kanyang pinagkaloob sa atin. Tayo ngayon ay may pagkakataon upang magtipon at sumamba sa atin hong Panginoon at tagapagligtas. Bago tayo dumako sa ating mga announcements and reminders, ilan ho muna mga pagbati sa ating mga kapatiran. Una ho ay magbe-birthday sa March 12 si Sister ngayon pala ay birthday ni Sister Glo Sanico. Sister Glo ay wala siya ngayon, ano ho? So malamang sa online, Sister Glo, happy birthday po. Sa March 14 sa Tuesday, tatahitahimik si Burgess-Nel. Tama ba? Happy birthday. Advance happy birthday Burgess-Nel sa March 14. And then also mag-anniversary din ho sa March 14 ay sila Brother Danny. Para nagulat yata. Nagulat yata kayo, anniversary nyo pala. Hindi naman. Advance happy anniversary ho, pakibanggit kala si Sir Cecil. Ano ho. At marami tayong mga kapatiran na wala ngayon sapagkat usong-uso ang ubo at sipon. Ilan ay nilalagnat. Even our whole family ay hindi ho exempted. Pakipag-pray ho yung aming mga anak. At salamat ho sa Panginoon, binigyan niya ako ng asawa na mapagpasensya at maalaga. So nandoon ho ang mga ubot-sipon ng mga bata. So pakisama ho yaan sa panalangin. Bago ho tayo sa announcements, ilan ho ng pag-welcome. I-welcome ho natin. Pag nabanggit ho ang inyong pangalan, kung maaari ay pakitayo lang or pakitaas ang kamay para lang na ho namin makilala ho kayo. Una ho ay si Eliazar Tawatan. Eliazar Tawatan. Ayun, kay Eliazar, thank you very much po. Kuya Eli, ayan, kaibigan ni Brother Daryl. And then also si Ate Cecilia Magallanes. Ate Cecilia Magallanes. Nanay po ni Sister Marica. Ayan, purihin po ang Panginoon. And then also, gusto natin i-welcome po. Ayun. Ay, wala. Si Ate Jesslyn Adizas. Ate Jesslyn, hindi welcome. Welcome back. Long time no see. Purihin ang Panginoon. Salamat for being here. And then also, tama ba? Pamangkin ni Sister Marica, tama ba? Ace Magallanes. Ace Magallanes. Thank you for being here. And then also si Kurt Magallanes. Kurt. And si Kurt. And then si Nanay Nelsa Tilo. Nelsa. Ayun. Welcome po. Thank you very much po for being here. And si Ate Janelle Ann Adizas. Ate Janelle. Ayun. Ate Janelle, kapatid ni Brother Jasnel. Okay, so thank you very much. Meron pa ho ba tayong first time na panauhin na hindi na i-welcome? Birthday kailan? Today. Happy birthday. Ayan, purihin ang Panginoon. Salamat ho sa... So, alam na this. Biro lang. Huwag kang ma-pressure. Sana. Huwag kang ma-pressure. So, welcome ho. At sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na tayo ho ay makapagsama-sama sa ating paglilingkod at pagpuri sa Panginoon. Ilan ho mga reminders, yun ho ating mga family pictures ay na-print na, karamihan ay nakuha na last Sunday, pero meron pa ho ilang mga natitira dyan, so maaari nyo hong iuwi. Kung sakali mang na-miss ho namin ng inyong larawan, o kung gusto nyo mang humabol, Brother Paul, wala kami nung family Sunday, gusto namin humabol, pwede pa rin ho, magpa-picture ho tayo, at ipiprint ho natin yaan. Meron pang natitira dito ilang mga frames para ho dyan. So pag-pray ho natin at nawa ho ay masuportahan. Mabilis na announcements po. Mamaya ho ang ating gawain ay 2 p.m. ang ating second service. And then also magkakaroon ho tayo ng Lord's Supper sa bandang dulo ho ng ating gawain. And after our worship service will be the dedication of Marcus Levi. Or Marcus, ano ba pronunciation? Levi. Marcus Levi. So mag-dedicate po si Marcos at salamat sa pangkasama natin yung kanilang mga mahal sa buhay. And then also, ang camp sa April 6 to 8, parating na. Less than a month na lang camp na. And muli ho, pwede hong isama ang buong pamilya. Pwede nyo ituring to as a family outing. Napakaganda ng lugar, napaka-safe din ng lugar. At sigurado mag-e-enjoy ho ang buong family. And then lalo na ay merong mga pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Doon ho yun sa JBES Youth Camp, sa campsite sa Dasmariñas, Cavite. At meron din isang magandang at malaki na bookstore ho doon, Christian bookstore. At kung nais nyo ho mag-procure pa ng mga materials ay meron ho doon na available. So tingin ko ho that will cover our announcements and reminders. So muli ho mga young people, maghanda-handa na ho kayo
para ho sa parating na youth camp. I-present ko lang ho yung idea, hindi pa naman finalized. Isa ho sa pwede nating gawin para makatulong sa dalawang project. Una, makatulong sa mga young people. Pangalawa, makatulong kay Brother Dave sa nire-raise pa rin niyang pondo. Isa ho sa iniisip ho natin ay maglunsad tayo ng church-wide garage sale. Ano ho yun? Kung meron kayong mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit, as in talagang hindi na ginagamit, at gusto nyo lumuwag-luwag ang bahay, pwede yung dalhin dito sa church as a donation, and then pepresyohan ho natin lahat ng kikitain ay magpuproceed dun sa dalawang project natin. Pagtulong sa ating kapatid na si Brother Dave, 1.2 million ang kailangan niya sa operasyon, and then also sa ating mga young people para tulong sa kanilang youth camp. Idea pa lamang ho yun, but wait for further details, pakuluan pa natin at tingnan ho natin kung yun ho ay makakatulong. So muli, dito ho magtatapos ang ating mga announcements and reminders. Muli, advance happy birthday ho sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan ngayon mismo. Tayo ho ay maghanda sa pagsamba. Ito ho ay sandali na kung saan tayo ay personal na mananalangin. Tulungan tayo ng Panginoon. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na buhay, Diyos na tunay, nag-iisang Diyos, sapagkat walang ibang kagaya mo, walang ibang katulad mo. Ikaw na lumalang ng langit at lupa, ikaw na nagbigay sa amin at patuloy na nagsusustento ng aming mga buhay. Lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyo lamang. At ikaw din ang Diyos na sa amin ay nahabag at nagmahal, na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami na mga makasalanan ay maligtas. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa kanyang kamatayan sa krus, na sa amin ay nagbigay ng pag-asa. Lord, lalo't higit salamat sa kanyang muling pagkabuhay, na sa amin ay nagbigay ng pagtatagumpay sa kamatayan. Ama, dalangin po namin ngayon sa daling ito sa aming pagsamba, tulungan mo kami. Lahat kami ay may mga alalahanin. Lahat kami ay may mga kanya-kanyang problema at kabigatan. Ngunit, O Diyos, tulungan mo kami na maging ang mga alalahanin na ito at mga problemang ito ay magtulak sa amin palapit sa iyo. Tulungan mo kami na ipako ang aming puso't isipan sa pagsamba. At tunay nga, Panginoon, hindi mangyari na kami ay basta narito lang sa loob ng bahay-sambahan. Hindi mangyari na kami ay basta umawit lang. Kundi, Panginoon, mangyari na tunay nga na kami ay mag-alay ng pagsamba sa iyo. At tunay nga maluwalhati ka namin sa aming pag-aawitan, sa aming pananalangin, sa pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong katotohanan upang patuloy na lumikha sa amin ng pagkatakot sa iyo. Magpainit ng aming pagmamahal sa iyo. At lalo magtulak sa amin sa seryosong pamumuhay ng may kabanalan at paglilingkod sa iyo. Ama, aming inaalala sa iyo ang aming kapatid na si Brother Dave. Alam mo po ang kanyang kalagayan. Alam mo po ang bawat sandali na kirot na kanyang nararamdaman. Pahabagan mo po siya. Nawa bilang iglesia, isang iglesia, bilang mga kapatiran ay tulungan at gamitin mo kami na maging katuwang para sa aming kapatid na ito sa kanyang pangangailangan. Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maitaas at kami ang maibaba. Lalo't higit, amin pong hinihiling, magligtas ka. O Panginoon, magligtas ka ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Magligtas ka. At lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin The Church's One Foundation. The Church's one foundation is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, and one all o'er the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one word. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace endued. With toil and tribulation, and tumult of her war, she waits the consummation of His forevermore. Till in the visions glorious, her loving eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. That she on earth hath union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those whose rest is won. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace that we, the meek and lowly, on high may dwell with Thee. Manatili po tayong nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid, sumahati nawa ang kapayapaan ng Panginoon. At sa pagbasa po ng kanyang mga banal na salita, sa umagang ito magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 18 hanggang 23. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ipinalalagay kong hindi kayang ihambing ang pagtitiis sa kasalukuyang panahon sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Masidhi ang pananabik ng sanglilikha sa inaasahang paghahayag ng Diyos sa kaniyang mga anak. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kabiguan, hindi dahil sa kaniyang kagustuhan, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang sannilikha ay mapalalaya mula sa pagkaalipin, sa pagkabulok at tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, ang buong sangnilikha ay dumaraing at naghihirap sa tindi ng kirot tulad ng babaeng nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha,
kundi pati tayo na mga tumanggap ng mga unang bunga ng Espiritu. Naghihirap din ang ating mga kalooban at dumaraing habang hinihintay ang ganap na pagkupkop sa atin bilang mga anak, ang paglaya ng ating katawan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami muling nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa kapayapaan ng umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong pinahiram sa amin sa araw na ito at sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami nagkakatipon-tipon, Ama, upang minsan pa, Panginoon, ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa mga pangangaral kaninang umaga sa Sunday School, O Diyos, at nawa kami patuloy mong turuan, Ama, kung papaanong aming mauunawaang mabuti ang iyong mga salita. Gabayan mo kami, O Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sapagkat tunay na nandoon ang kahinaan ng aming mga kaisipan, Panginoon. At kung hindi, Panginoon, ikaw ay kumikilos sa amin, ay wala kaming pupuntahan, wala kaming mauunawaan. Ama, salamat sa iyong mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa ipinagkakatiwala mong kabuhayan, Panginoon, sa hanap buhay, Panginoon, na binigay mo sa amin upang tustusan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, ganun din aming hinihiling sa iyo na ang mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin naway magamit namin sa mabubuting gawa katulad ng iyong pinag-utos sa amin, Panginoon. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat higit sa lahat sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin, Ama, na isinugo mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, upang siya'y mamatay, ilibing, at muling mabuhay, Panginoon, upang bayaran ang aming mga kasalanan. Ama, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Muli mong buksan ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso, Panginoon. Aralan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, kung paano kami ay dapat mabuhay sa sanlibutan ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo ang mga pangangaral na ito upang magligtas, Panginoon. Maawa ka, mahabag ka, Panginoon. Iligtas mo ang higit sa nakararaming wala pa sa pananampalataya, Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng aming gawain, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa pag-aalay, Panginoon, at sa pangangaral ng iyong mga salita, Ama, ang kaluwalhatian, Ama, ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. At mamaya po, O Diyos, aming gaganapin ang Lord's Supper, O Panginoon, ay tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay, Panginoon. Maalala namin, Ama, maisabuhay namin, Panginoon, kung paano ang aming Panginoong Jesucristo ay nabuhay sa sanlibutan ito, Panginoon. Kung paano siya ay lumakad, Ama, ay naway gabayan mo rin kami, Panginoon, na ang aming buhay ay maging kawangis ng iyong bugtong na anak, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord.
to west. Let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You form us in your very likeness. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord, sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and pipes ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its songs to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord, sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from furthest east to west. You distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Magsitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Para po sa basihan ng ating pagkakaloob, atin pong basahin ang ating Bible passage for giving sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya na sa amin ay araw-araw na ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa iyong mga biyaya, Panginoon, na sa araw-araw na amin pong natatamo. Kami po, Panginoon, una sa lahat ay nagpapasalamat na meron po kaming buhay ngayong araw na ito. O Diyos, tunay nga na dakila ang katapatan mo, Panginoon. At ang habag mo, Panginoon, Lord, salamat po, na bagamat hindi po kami karapat-dapat, ay naririto po kami, buhay, may lakas, at nakararanas ng mga biyaya mo, Panginoon. O Diyos, kami po'y lubos na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil alam po namin na ikaw ang siyang nagsusustena ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya po meron kaming lakas, meron kaming mga kakanin, meron kaming mga trabaho. Lahat ng ito, Panginoon, ay dahil pinagkakaloob mo, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Lord, salamat dahil meron po kaming boses, meron kaming mga tinig na kami nakaawit sa iyo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami nawa
na sa oras po na ito, sa aming pagkakaloob, sa aming pagbibigay ng aming mga handog para sa iyo, Panginoon. Nawa ay ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso na gawin namin ito ng merong kaseryosohan at gawin namin ito, Panginoon, ng merong kagalakan sa aming mga puso. Na makita namin, Panginoon, na kami magbibigay hindi sapagkat meron po kaming pangangailangan, kundi sapagkat kami lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na aming natatamo na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, purihin ka. Ikaw nawa, Panginoon, ang maluwalhati sa mga kaloob na aming pong ihahandog para sa iyo. Gamitin mo, O Diyos, ang lahat ng mga salapi na ito na malilikom po namin para sa iyong gawain, para sa lalo pang pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ikaw nawa, Panginoon, maluwalhati sa lahat ng ito. At nawa, patuloy naming dalangin sa iyo, Panginoon. Kung meron man mga kasama namin, kalagitnaan namin, nakikinig, Panginoon, sa pangaral, nawa, Panginoon, magligtas ka ng mga kaluluwa. Mahabag ka, Panginoon, mahabag ka. Nawa ay mawag ka ng mga taong magsisisi ng kanilang mga kasalanan at mananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. O Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nagpupuri sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa salamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung meron ho sigurong isa sa pinakamahirap na bagay na ating ginagawa almost on a daily basis, ay ang paghihintay. At kung merong mga grupo ng mga tao na ayaw maghintay, ay lalo na yan ay ang mga bata. Ang aming anak na si Timmy, isa sa mga laging bukang bibig niya tuwing kami ay babiyahe, bakit ang tagal? Bakit ang tagal? Bakit ang tagal? At kahapon, nung ako ho ay umalis at nangako ako sa kanya na uuwian ko siya ng pengi, sa hindi nakakalam, ano yung pengi? Ito ay stuffed toy na penguin na una kong nabigyan si Leah at gusto rin niya na magkaroon siya. Ay ayaw niyang matulog dahil hinihintay niya si Pengi. Pero nakatulog din siya. Pero kung meron ng mas mahirap na paghihintay, ay maaaring naranasan nyo na kayo ay malilate na sa trabaho o sa eskwelahan. As in, alam nyo na talagang pag hindi pa dumating yung bus, ay malilate kayo, pero ang tagal ng bus. Nanghahaba ang yung leeg, wala pa ba? At tingin ka ng tingin sa orasan at hindi ka mapakali, para kang bulatin na nilagyan ng asin at hindi ka mapakali, wala pa rin ang bus. Pero siguro para pintahan ho tayo ng uri ng paghihintay na ating pag-aaralan, ay ang uri ng paghihintay na ninararanasan mismo ng ating kapatid na si Brother Dave. Hinihintay niya na ma-schedule ang operasyon, ang DBS, ang Deep Brain Stimulation, sapagkat araw-araw masakit. Sakit na hindi na niya mailarawan
ang hirap na kanyang nararamdaman. Sakit na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan, at sakit na kung saan siya ay nahihirapan maging sa pagtulog. Kailan pa? Kailan ba may schedule ang operasyon? At sabi nga ho ng ating kapatid kahit nung Friday sa prayer meeting, kung pwede lang bukas, sasalang ako sa operasyon. Pero wala pa, naghihintay. Dahil napakasakit nung nararamdaman. At the same note, tayo bilang mga Kristiyano, at hindi lamang tayo bilang mga Kristiyano, kung hindi ang buong sanlilikha ng Panginoon na dumaraan sa matinding pagdurusa, at ang ginamit na larawan ni Apostol Pablo ay kung paanong na dumarating ang pagdurusa ng isang babaeng malapit ng manganak, yung labor pains. Hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihintay. At kagaya ng sinabi at mababasa natin ang revelasyon ng mga anak ng Diyos. Ito ho ang ating pag-aaralan sa Romans chapter 8 verses 18 to 23. At para ho dito na aniyahan ko muli na tayong lahat ay tumayo at ating muling basahin ang passage na ito. Ngayon naman ho ay sa wikang Ingles, Romans chapter 8 verses 18 to 23. Romans chapter 8 verses 18 to 23. Babasahin ko ho. Pakisundan nyo sa inyong mga Biblia o sa ating screen sa harapan. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For I reckon that the sufferings of this present time and are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, desperado kaming nangangailangan ng iyong liwanag, ng iyong pagtuturo. Ang mga bagay na ito, O Diyos, ay napakadalang na maipangaral sa iyong mga mananampalataya. O bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas na puso't isipan, kahandaan, at tulungan mo kami na maunawaan ang iyong mga katotohanan at lalo't higit, ang mga wala pa kay Kristo Jesus, Panginoon, ay iyong kahabagan. Baguhin mo kaming patuloy sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito ay aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Sinubukan kong ibuod sa iisang pangungusap ang ating pinakamensahe ngayong umaga, ngunit ito ay mahaba-habang pangungusap. Ito po ang mensahe. Believers, God's adopted children and heirs, together with God's creation that has been affected by sin, awaits with full assurance and hope for the full and glorious future consummation of our salvation, while presently enduring and persevering through life that is affected by sin. Tagalogin ho natin. Ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ampon at tagapagmana, kasama ng sanlilikha ng Diyos na apektado ng kasalanan, ay naghihintay ng may buong katiyakan at pag-asa para sa buo at maluwalhating katuparan ng ating kaligtasan, habang kasalukuyang nagtitiis at nagpapatuloy sa buhay na apektado ng kasalanan.
Mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin kailangan ng matagal na obserbasyon para makita ang isang napakahalatang katotohanan na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay apektado ng kasalanan. At ang manifestasyon nito in one way or another ay kitang-kita. Napakaraming kahirapan, napakaraming trahedya, at maboboil down natin ang pinakaugat nito ay walang iba kung hindi ang kasalanan. Tapat at malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Therefore, kung hindi nagkasala ang tao, walang kamatayan. Walang ano pa mang negatibo at mahirap at masakit na bagay. Pero bago tayo mag-dive in sa mga talata na ating binasa, nais ko muna ang ating makita at balikan ng ilang mga bagay upang ma-appreciate natin ang matinding pagkilos at biyaya ng Banal na Espiritu sa atin na mga mananampalataya. Sa mga na kay Kristo Jesus, sa mga inampon sa pamilya ng Panginoon. Nais ko makita natin yung thread, yung linya, yung tali na kung saan tumatakbo sa buong chapter na ito at upang hindi natin ma-miss ang napalaking biyaya na ito ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At para dito, nais natin o dapat tayo bumalik sa chapter 8, verse 1 ng book na ito ng Romans. Romans chapter 8, verse 1. Sa isang mabilis na paraan, just to see yung gawa ng Banal na Espiritu. Dahil pag pinignan natin ito ng may kabuuan, makikita natin, wow! Napakaganda, napakasarap, napakatindi ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa mga mananampalataya. Sa verse 1, ano po ang sabi ng Romans chapter 8? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol. Wala nang anumang hatol kanino? Sa mga na kay Kristo Jesus. And that speaks of salvation. Ito yung kaligtasan. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko kayong paalalahanan na ang kaligtasan na sinasabi ay hindi lang basta kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. Ang apoy ng impyerno ay merong sinisimbolo. Ito'y sumisimbolo sa galit at puot at parusa ng Diyos. Na makakamit ng isang taong makasalanan kapag siya ay hinatulan. At maniwala ho kayo sa akin, ang walang sala, hindi kabado pag humarap sa hukom. Ang walang kasalanan ay hindi kakabahan kapag siya ay humarap sa isang hukom. Pero narito, kung alam mo na ikaw ay may kasalanan, kakabahan ka. Ang nais kong tanungin ng bawat isa, sino ang walang sala? Sino ang walang kasalanan sa atin? Maliwanag ang sabi ng salita ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. At kung tayo ay haharap ngayon sa hukuman ng Panginoon, ano ang magiging hatol? Hindi, huwag ho nating asahan na kailangan pa ng Panginoon ng ebidensya. Sapagkat lahat ng kasalanan siya ang nakakakita. Hindi lamang ang kasalanan na ginagawa sa panlabas, hindi lamang ang mga lumalabas sa ating bibig. Ang sabi ng salita ng Diyos, maging yung mga kasalanan na ninanasa natin sa ating puso. Maaari naguhugas kami ka, para report, tanungin mo man si misis ko, wala akong ibang babae. Yes, maaaring physically speaking, wala kang ibang babaeng sinamahan. Pero ang isip mo, ilang beses nang nagliwaliw. Ito rin ay hahatulan. So hindi lamang ang mga kasalanan ng panlabas, kundi mga kasalanan ng kaisipan at nasa ay hinahatulan ng Panginoon. At narito ang napakamatindi at napakamabuting balita, sino mang na kay Kristo Jesus, wala nang hatol. Naalala ko ho, nung ako'y high school, in-announce, lahat ng sumama doon sa lakad ng school, wala ng exam. Woo!
Wala ng exam. At tuwang-tuwa ang mga estudyante. Oh, kapatid, bakit wala man lang tumataas na papuri sa Panginoon? Sino mang na kay Kristo Jesus, wala nang hatol. Muli, kung hahatulan tayo, lahat tayo ay bagsak. Hindi sinabi ditong sino mang nasa relihiyon, hindi sinabi ditong sino mang mabait. Una sa lahat, walang mabait. Lahat tayo ay masama. Merong mas masama, pero lahat ay masama. Walang matuwid, wala kahit isa. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sino mang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. It is the work of the Holy Spirit. Ang banal na Spirito na siyang gumawa sa atin, na nagpanganak sa ating muli, ang banal na Spirito nagbukas ng ating mga mata, ang banal na Spirito na nagbigay sa atin ng pananampalataya at pagsisisi. Ito ang siya ang gumawa sa atin upang tayo ay manampalataya kay Kristo at maligtas sa hatol. Talon tayo sa verse 4. Ang sabi ng verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but what? After the Spirit. Ang banal na Espiritu ng Panginoon ay involved sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mananampalataya, mula sa ating kaligtasan hanggang sa ating pamumuhay bilang mga ligtas, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, at bilang isang tunay na mananampalataya. Ang isa sa mga deskripsyon ng isang totoong Kristiyano, siya ay lumalakad ayon sa banal na Espiritu. Hindi isang ayon sa tradisyon ng relihiyon, hindi sang-ayon sa kultura ng sanlibutan, kundi lumalakad ayon sa banal na Espiritu. Pagdating sa verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Panginoon. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. So meron lamang dalawang uri ng tao sa mundo. No, hindi ito mayaman at mahirap. Hindi rin itong maitim at maputi. No. Meron lamang dalawang uri ng tao sa mundo. Those that are in the flesh and those that are in the Spirit. At yung in the Spirit is equivalent sa in Christ. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ye, Christians, ang mga totoong Kristiyano, ye are not in the flesh but in the Spirit. That's in the realm of the Spirit. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Kung totoo kang Kristiyano, totoong nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu, ikaw ay nasa banal na Espiritu at ikaw ay na kay Kristo. Ang sabi sa verse number 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. The presence, ang presensya ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin at gagarantiya ng ating hinaharap at tiyak na muling pagkabuhay. So nakita ho natin mula sa ating kaligtasan, gawa ng banal na Espiritu. Kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa banal na Espiritu. Kaya tayo may katiyakan ng muling pagkabuhay dahil sa banal na Espiritu. Pagdating sa verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Bilang mga taong ligtas, ang pinanggagalingan ng ating lakas upang epektibong labanan ang mga natitira pang kasalanan sa ating laman ay galing sa banal na Espiritu. At kung sa pamamagitan daw ng banal na Espiritu tayo nakikipaglaban sa kasalanan, ang maliwanag na sabi ng salita ng Diyos, ye shall live. Ito ay basihan ng ating katiyakan ng kaligtasan. Ulitin ko, hindi basihan ng kaligtasan, kundi basihan ng katiyakan na ikaw nga ay ligtas. Kung sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakikipaglaban ka sa kasalanan. Verse number 14.
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang lahat ng pinangungunahan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Question, ikaw ba? Ikaw ba ngayon, kapag tignan mo ang iyong buhay, meron bang ebidensya ng pangunguna ng banal na Espiritu? Kung wala, hindi ka anak ng Diyos. Kung meron ka lang ay isang relihiyon, hindi ka anak ng Diyos. Kung meron ka lang ay isang tradisyon, hindi ka anak ng Diyos. Kung meron ka lang ay isang panalangin sinundan, hindi ka anak ng Diyos. Kung ikaw, sino mang pinangungunahan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Meron bang ebidensya? Nakikita mo ba sa iyong buhay ang pangunguna ng banal? Sana makita niyo ho, hindi pagiging Baptist. Kahit Baptist ka pa at anak ka pa ng Baptist na pastor, o kahit Baptist na pastor ka pa, kung hindi ka pinangungunahan ng banal na Espiritu, hindi ka anak ng Diyos. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again of fear, but ye have received the spirit of adoption. May mga panauhin tayo dahil nabanggit natin kanina sa ating pagsasasay ng ating pinaka-message ay nahandoon yung pag-ampon. Tayo na mga nanampalataya kay Kristo, tinahanan ng banal na Espiritu, ang sabi ayan daw, tumanggap tayo ng Espiritu ng pagkaampon. We receive the Spirit of adoption. That's why we can call God our Father. Hindi ito religious language lang na nakasanayan. Ito ay isang espiritual na katotohanan sa sino mang totoong sumasampalataya na sa iyo ang banal na Espiritu at pwede ka talagang tumawag sa Diyos na iyong Ama at ikaw talaga ay kanyang anak. Inampun ka sa pamilya ng Panginoon. And again, it is through the Holy Spirit. Kaya ko ito binalikan sapagkat ang tagal na natin sa Romans chapter 8, ayokong mawala sa atin yung big picture ng Romans chapter 8. Not all, pero kalakihan ay nagpapakita ng napakadami at napakaganda na aktibidad, gawa at biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At may katotohanan ng sabi ng ilang mga theologian, ang pinaka-aktibo na persona sa Triune God, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, pinaka-aktibo sa mananampalataya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pero hindi mo kailangan lumutang mula sa lupa, hindi mo kailangan manginig at bumula ang iyong bibig, hindi mo kailangan magsalita o kung ano namang lumabas na tunog sa iyong bibig para masabing nahandyan at gumagawa ang banal na Espiritu. Malinaw sa Romans chapter 8. Kung ikaw ay Kristiyano, nandiyan ang banal na Espiritu at gumagawa siya sa iyong buhay. Kung ikaw ay Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano. Verse 16, Romans chapter 8, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kung naalala niyo nung pinag-aralan natin to, nahandito yung supernatural witness ng banal na Espiritu coupled with the sanctifying witness of the Holy Spirit. We are the children of God. Kung siya'y nakatahan sa iyo, nandun ang kanyang patotoo, at kung siya'y nakatahan sa iyo, nandun ang kanyang gawa sa buhay mo. At ito ay magkasama at nagpapatotoo na ikaw nga ay anak ng Diyos. And as we will see sa mga future nating pag-aaral sa verse 23, pag tingnan nyo sa verse 23, ang banal na Espiritu which have nasa atin, ang banal na Espiritu na katahan sa atin, that we have the first fruits of the Spirit. And then sa verse 26, makikita natin ang banal na Espiritu na tumutulong at namamagitan sa atin para sa ating pananalangin. Take courage, O Christian, every prayer, how long or no matter how long or no matter how short, as long as it is a true prayer, katulong mo ang banal na Espiritu sa pananalangin. Now,
Sa lahat ho ng ito, nais kong sabihin ang dalawang bagay. Number 1, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa gawa at presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kung tayo ay ligtas, kung tayo ay Kristiyano, magpasalamat tayo sa Panginoon sa gawa at presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay dahil hiwalay sa Kanya hindi tayo maliligtas, hiwalay sa Kanya hindi natin maibubuhay ang buhay Kristiyano, hiwalay sa Kanya hindi tayo makakalaban sa kasalanan, hiwalay sa Kanya wala tayong pag-asa ng muling pagkabuhay, hiwalay sa banal na Espiritu hindi tayo mga anak ng Diyos at hindi tayo pwedeng tumawag sa Kanya na ating Ama, at hiwalay sa banal na Espiritu wala tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na Espiritu na nakatahan sa atin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, let us not be shaken when those of the charismatic movement accuse us of not believing in the Holy Spirit. Huwag ho tayong manginig, huwag tayong matakot. Dahil merong grupo ng mga nagpapakilalang Kristiyano na over naman sa banal na Espiritu. Lahat na lang ay patungkol sa banal na Espiritu. Sa ngayon kahit yata hanggang ngayon yata, umaandar pa rin ang quote-unquote revival sa Asbury. At nung in-interview yung mga key people at yung mga taong nakaranas daw ng revival na yun, ang lahat na sinasabi nila ay banal na Espiritu, banal na Espiritu, banal na Espiritu. Pero sad to say, napakaganda ng observation ng isang theologian, walang banggit patungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Paano matatawag na yun ay isang revival? Madalas kanilang inilalagay ang banal na Espiritu sa kahon ng supernatural manifestation. Dapat nanginginig, bumubula ang bibig, umaalulong, kung ano-anong lumalabas na tunog sa iyong bibig. Doon daw makikita ang banal na Espiritu. Dapat tumutumba. Nakita na kayo nun? Pagwagayway ng kamay, tutumba. Hinubad yung jacket, nung paghusiwas ng jacket, tumba silang lahat. Ang tindi naman ng amoy nun. At yun daw ang banal na Espiritu. O mga kapatid, makita ho natin na ang banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay nasa araw-araw, regular na pakikipaglaban mo sa kasalanan. Araw-araw, regular na pananalangin mo sa Panginoon. Nandiyan, kasama at gumagawa ang banal na Espiritu hanggang sa ikaw ay magtamo ng muling pagkabuhay mula sa Panginoon. So nakita ho natin ang napakagandang gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Now, dako tayo sa verse number 16 ulit. Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Verse 17. Itong verse 17, nagtagal tayo ng 3 Sundays dito. And if children, then heirs. Kami ho ay may mga anak, si Timmy at si Leah, ang tagapagmana namin. Guess what? Sino ho? Hindi pwede si Brother Gab ang tagapagmana namin. Hindi ko siya anak. Mangyayari lamang yon kung aampunin ko si Brother Gab. Kuha. Ang mga tagapagmana lang ng Diyos ay yung kanyang mga anak. At sino ang mga anak ng Diyos? Ang pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sino pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ang tinatahanan ng banal na Espiritu. Sino tinatahanan ng banal na Espiritu? Silang mga tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan natin dito. The Spirit itself beareth witness that with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. And as I've said, for 3 Lord's Day, atin hong nilabor ang verse na ito. And you remember yung sandwich? Na kung saan pinalaman sa gitna
yung dalawang masarap na bagay, inilagay sa gitna yung isang bagay na hindi natin masyadong gusto. Para ito ay makita natin na napakaganda pa rin naman. Anong sabi? If we are heirs of God, masarap. If so be that we suffer with Him, ayaw natin nun. Pero tayo tagapagmana ng Diyos, kung tayo ay magdurusang kasama niya, ano naman ang sabi? We may be also glorified together. At pagkatapos sabihin ito ni Apostol Pablo sa verse 18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. If you remember, ating pinag-aralan ng dalawang klase ng suffering. Ang sabi ho dyan, the suffering of this present time. At meron dalawang klase ng suffering na dinadala sa mga mananampalataya at this present time. Number one is the suffering because of the general effects of sin. Dahil naapektuhan ng kasalanan ang lahat ng bagay. Kung babalik tayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 17. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva, ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 17, And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. May epekto ang kasalanan. Sinumpa ng Diyos ang lupa at kasama nito ang buong sanlilikha, kung kaya't makatakot-takot na mga pangit, negatibo at masakit na bagay ang nararanasan natin. Noong nakaraang buwan, lahat tayo ay naging saksi kung paanong grabing pagdurusa ang dinanas ng mga taga-Turkey at Syria. Hindi ko ma-imagine yung isang tatay na nakaipit siya at habang nakaipit siya, naririnig niya banda doon na umiiyak yung kanyang anak at humihingi ng tulong pero wala siyang magawa. Hanggang pagkatapos ng 2 araw, hindi niya na marinig yung kanyang anak. At pagkatapos ng 6 na araw, at saka lang siya nahukay. Wala na yung kanyang anak. Ano yun? 4:00 ng madaling araw, biglang yayanig ang buong bahay mo, tapos babagsak ang lahat sa iyo. Mga kabay, mga kaibigan, hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa sanlibutan. Pero ito ay dahil sa kasalanan. General effects of sin. Nandun ang kahirapan ng buhay, nandun ang mga delikadong bagay sa mundong ito. Ang sabi sa verse 18 ng Genesis 3, Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat of the herb of the field. In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Nakita niyo yung tono nun? Handon ang kahirapan hanggang sa mamatay. The general effects of sin. Mga kapatid, at hindi tayo exempted dito bilang mga Kristiyano. Ikaw man ang pinakatapat na Kristiyano sa buong mundo at pinakabanal na Kristiyano sa buong mundo, hindi ka pa rin exempted sa mga epekto ng kasalanan. Pwede ka pa rin magkasakit, pwede kang maaksidente. And then number 2, yung suffering ay ito, particular effect of sin because we are in Christ. Yung una, general effects of sin. Pangalawa naman, the particular effects of sin because we are in Christ. John 15:18, If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Verse 19, If ye were of the world will love his own. But because ye are not of the world, because I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Ito yung pangalawang uri ng suffering na dinaranas ng isang totoong Kristiyano.
Dumaranas siya ng epekto ng kasalanan dahil nabubuhay siya sa isang mundong apektado ng kasalanan. At dumaranas din siya ng pagdurusa alang-alang sa pangalan ni Kristo. Muli, dahil ang mundong ito na makasalanan ay ayaw sa Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga pagdurusa na ito? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in or to us. Hindi man lang worthy na ikumpara. Hindi man lang para bang ikukumpara mo yung team ng liga dito sa Barangay Guyo, ikukumpara mo sa Golden State Warriors. Teka muna. Ay, masyadong malayo. Hindi mo pwedeng simulan. Height pa lang. Ang center nila hindi man lang papasa na maging point guard sa NBA. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory. Yun daw mga light affliction is but for a moment. Again, ang nagsasalita dito si Apostol Pablo na dumanas ng katakot-takot na pagdurusa alang-alang sa pangalan ni Kristo, pero sa dami ng pagdurusa na yun, ang sabi niya, it's light. Sa maraming panahon na siya ay nakulong dahil kay Kristo, ang sabi niya, it's just for a moment. Pero muli, ito ay magaang at ito ay panumandalian lamang kumpara, worketh for us a far more exceeding eternal weight of glory. What a contrast. Yung kaluwalhatian na naghihintay para sa mga nakay Kristo Jesus ay mawawalan ng bigat at ng tagal yung mga dinadanas na paghihirap alang-alang kay Kristo. At narito yung susi, verse 18. While we look. That's the key. 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. While we look not. Ang magdedetermina kung ito ba ay matagal o mabilis, magaang o mabigat, ay kung saan tayo nakatingin. Kung nakatingin ka sa mga bagay dito sa lupa, kung ang iyong pangunahing konsiderasyon ay katanyagan, kayamanan, kalusugan, kung ang titingnan mo ay mga panumandaliang bagay na ito, at ito ang titingnan mo bilang pinakamahalaga, and yes, magiging matagal at mabigat ang lahat ng pagdurusa para kay Kristo. Pero narito ang maganda at dapat gawin ng Kristiyano. At kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo, we must not look at the things that are seen, but at the things that are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. We must focus on the eternal things. Tumingin tayo sa mga bagay na eternal. Colossians chapter 3 verse 1, ang sabi, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. O napakahirap at nakakalungkot, napakaraming nagpapakilalang Kristiyano, they seek the things which are beneath. Seek those things which are above, which where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. So sa liwanag ng napakamaluwalhati na at napakaganda na future, na pag-asa na meron ng mga tao ng Diyos, pinresenta ni Apostol Pablo sa atin sa mga susunod na talata ang mga matitinding mga paghibik or groanings. Una, the creation or the groan of the creation sa verses 19 and 22 o 19 to 22. And then the groanings of the believers sa verses 23 hanggang 25, and then the groaning of the Holy Spirit sa verses 26 to 27. So ngayong umaga, titingnan natin the groaning of the creation.
ang paghibik ng sangnilikha. That word groan, kung babasahin natin sa Romans chapter 8, balikan natin. Sa Romans chapter 8, and verse number 19. Actually, mababasa natin yung word na groan sa verse 22. Verse 22. For we know that the what? The whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Yung word na groan po na yon, ibig sabihin is to cry or to moan. Sabi ng isang theologian, a groan is an audible expression of anguish. Naranasan mo nang nahirapan ka, naranasan mo yung sumakit yung tiyan mo, pero hindi mo ma-keep in. Bilisan mo dyan. You groan dahil may masakit. You groan dahil may mahirap. At ang sabi ng salita ng Diyos, the whole creation groaneth. This first groaning is a personified expression ng buong creation na kung saan apektado ng kasalanan. At itong creation na ito na apektado ng kasalanan, itong buong creation na ito na apektado ng kasalanan ay nag-groan, ngunit sila ay merong pag-asa. Tingnan natin sa verse 19, Romans chapter 8, verse 19. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. That word, earnest expectation. Pag titignan nyo yung Greek word niyaan, ang katumbas niyaan, para ma-imagine nyo, nangahaba ang leeg at tumitingkayad dahil meron kang hinihintay. Naalala nyo ho kanina, yung ating example, naghihintay ka ng bus. Nasaan na? Nasaan na? Yun daw ang larawan ng buong sanlilikha. Nangguhumaba ang leeg ng buong sanlilikha. Meron silang hinahantay. Ano ang hinahantay? The earnest expectation of the creature, what? Yung creature ho dyan ay hindi kasama ang mga heavenly angels. Bakit? Sapagkat hindi naman sila subject to vanity as stated sa verse number 20. Hindi rin naman kasama dito si Satanas at ang mga fallen angels and unbelievers kasi ang sabi sa verse 21, they shall be delivered. Hindi rin naman kasama dito ang mga mananampalataya sapagkat merong ibang groaning na discuss patungkol sa groaning ng mga mananampalataya sa verses 23 hanggang 25. The point is this, yung creature dito, the only remaining creature ay yung mga tinatawag dating non-rational part of creation. So, itong non-rational part of creation, animals, plants, trees, and all the inanimate part of creation that is heavenly bodies, mountains, rivers, and seas. Lahat ng itong creation na ito, they groan. Nahandoon ang kanilang paghibik. Nahandoon ang kanilang matinding paghibik dahil sa nararanasan nilang epekto ng kasalanan, ngunit sa kabila nito, merong pag-asa silang tinitignan. They waiteth. Muli, this is a figure of speech. Ang bihira, may hinihintay pala yung bundok. May hinihintay pala yung stars. May hinihintay pala yung dagat. Meron ba silang hinihintay? Well, again, this is a figure of speech at hindi ito bago sa Biblia. For example, sa Isaiah 55 verse 12. Sa Isaiah 55 verse 12 ay sabi ay ito, for ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. So hindi ibig sabihin nakakanta talaga ang mga bundok. Nakakatakot kapag nakita mo pumapalakpak ang mga puno. Higit sa malamang yun ay bangungot. Pero these are figure of speech na pinapersonify ang mga inanimate objects. At dito, ganun din ang sinasabi ng salita ng Panginoon that the creation of God, the non-rational creation of God is waiting. Ano ang kanilang hinihintay? Ang sabi sa verse 19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. They wait for the manifestation. Yung word na manifestation is equivalent sa word na revelation. They're waiting for the revelation of the sons of God.
This is the hope of creation. Basahin lang natin sa 1 John sandali. 1 John chapter 3. Ano tong revelation or manifestation of the sons of God? Sa 1 John chapter 3, ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, Behold, verse 1, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God. Ang sabi ni Juan sa mga Kristiyano, mga minamahal, ngayon mismo, kung ikaw ay Kristiyano, right now, you are a child of God. Pero sabi niya, and it doth not yet appear what we shall be. Pero hindi pa napapakita. Hindi pa nag-a-appear. Hindi pa nare-reveal what we shall be. That means may hinihintay ang mga anak ng Diyos. May hinihintay ang mga Kristiyano. May mangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos. Praise the Lord. This is not our best life now. Contrary sa pinoproklama ng mga prosperity gospel na ito na ang pinakamagandang buhay mo, ng kalooban ng Diyos ay dito ay maging masaya ka lamang at walang problema at mayaman. No. Because we groan. The whole creation groan. Pero meron tayong hinihintay na kung saan we will appear, that is, we will be revealed, there will be a manifestation of the sons of God. At isang araw, at dito ang tinutukoy sa verse 2, kailan yun? But we know that we shall appear and we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, makikita natin siya. At ang sabi ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano, we shall be like Him. So, hindi natin kayang ikumpara sa anumang napakaganda at napakasarap na bagay na meron ng sanlibutan ito sa sandali na tayo ay baguhin ng Panginoon at iwangis sa ating Panginoong Hesukristo. Iyon ang hinihintay natin. At ito rin, listen, ito rin ang hinihintay ng buong sanlilikha. Nitong nakaraan, nag-meeting ang G20 sa India. Ang G20 ay 20 mga bansa, ang pinakamayayamang bansa sa buong mundo. Nevertheless, ang pag-usapan nila ay patungkol sa gera sa Ukraine, pero ang isa sa mga una nilang gustong pag-usapan ay yung particular patungkol sa global warming at patungkol sa ekonomiya ng mga bansa. Ang hinihintay ng sanlibutan ay hindi yung UN resolution patungkol sa global warming. Ang hinihintay ng buong sanlilikha ay hindi yung pinaka-the best na technology para sa renewable energy. Ang pinaka-hinihintay ng sanlilikha ay hindi yung the best method of recycling ng mga plastic na basura. Ang hinihintay ng buong sanlilikha ay hindi yung total ban sa plastic at styro at hairspray. Ang hinihintay ng sanlibutan, mga kapatid, ang hinihintay ng buong sanlilikha sang-ayon sa Biblia ay hindi yung pagresolba ng global warming. Ang hinihintay ng sanlibutan ay muling pagbabalik ng ating Panginoong Sukristo na kung saan mahahayag ang mga anak ng Diyos at sila rin ay merong pag-asa dito. Ito ang hinihintay ng sanlibutan. Bakit? At itinan natin sa detalye, may detalye next Sunday. Ang sabi sa verse 21, because the creature itself, Romans 8:21, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Could you imagine? Lahat siguro tayo ay nakakita na ng magandang tanawin sa mundong ito. Yes? Tama? Nakaranas tayo ng masasarap na bagay sa mundong ito. Yes? Tama? Pero this is a groaning
creation. Para bang ganito, pag naghukay ka sa basurahan, pwede ka ba makakita ng magagandang bagay? Tama? Pwede ka ba makakita ng magagandang bagay? That's exactly it. Itong mundong ito na apektado ng kasalanan, itong mundong ito na minsan ng ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng baha, nakakakita pa rin tayo ng mga mabubuting bagay. Magagandang bagay. Pero could you imagine when the creation is delivered from the bondage of corruption? Hindi ito yung mga corrupt na government official. Do kasama yun. Pero mawawala na ang lahat ng epekto ng kasalanan. Mga kapatid, isa sa mga gusto ko i-take home nyo ngayong umagang ito ay ito. Ang pag-asa ng buong mundo at ng quote-unquote tinatawag nilang Mother Nature ay hindi ang international law about global warming. Ang pag-asa ng buong mundo at ng buong sanlilikha ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo pa rin. At siya rin ang pag-asa ko at pag-asa ng bawat isa. Lalo na ng isang makasalanan na haharap isang araw sa Panginoon. Walang ibang makapag-aalis ng iyong mga kasalanan. Si Hesukristo lamang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Hindi mo kayang alisin. Hindi ko kayang alisin. Si Jesus lamang ang mag-aalis at makapaghuhugas at makapagliligtas sa iyo. Anong kailangan mong gawin? Ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas ka. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa banal na Espiritong nakatahan sa amin. Salamat po sa banal na Espiritong kumilos sa amin upang kami ay maligtas. At patuloy na gumagawa sa amin upang kami banalin. Upang kami ay magkaroon ng katiyakan ng aming kaligtasan. At tunay nga pag-asa namin sa muling pagkabuhay. Salamat po. At salamat din po, O Diyos, sa amin na pag-aralan ngayon na kami man ay nabubuhay sa isang sanlibutan na apektado ng kasalanan, na napakarami ng kahirapan. Nakikita namin at alam namin mula sa iyong salita na merong pag-asang hinihintay. Ang pag-asa namin at ang pag-asa ng buong sanlibutan, maging ang sanlilikha, ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo lamang. O Panginoon, muli kami po'y nakikiusap sa iyo. Sa bawat isang naririto na wala pa kay Kristo, maawa ka, Panginoon, at ikaw po ang magligtas. Lahat ng ito, Panginoon, nawa ay gamitin mo sa patuloy namin ikababanal at patuloy naming pagkakaroon ng sigasig sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin sa mga bagay sa itaas, hindi lamang sa mga bagay na nasa lupa. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo ho ay magdaraos ngayon ng ating banal na hapunan. As kong hilingan yung atin hong mga deacons, si Brother Totoy, wala ho yung iba, siguro si Brother Alex, and then si Brother Daryl, and siguro si Brother Patrick na lang. Brother Patrick, para ho, kumpleto ho natin yung apat. Ang banal na hapunan or communion na nakasanayan ho nating tawagin ay ginaganap ho din sa Jesus Christ Baptist Church every first Sunday of the month. Last Sunday ay pumalya ho tayo maganap ho ito, kaya ngayon ho natin gagawin. At ito ho ay atin hong ginagawa ng may kaseryosohan. Paunahing sabi ko na ho, hindi ho lahat ay marapat na makibahagi sa gawain na ito ng banal na hapunan. Ito ay maaari lamang sa mga tunay na Kristiyano, sa mga tunay na sumampalataya kay Kristo.
And ikalawa, kung ang isang tao ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon at nagsusumikap na sumunod sa mga kalooban ng Diyos, particularly, at least dito sa church atin ho nire-require, at least ay sumunod na sa tubig ng bautismo. So ligtas at sumunod na sa tubig ng bautismo. Babasahin ko ang ilang mga talata. Ito ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. So hindi ho lahat ay nararapat dito. Kaya ho tayo ay nagbibigay ng ilang sandali para siyasatin natin ang ating mga sarili. Karapat dapat nga ba ako na makibahagi sa banal na hapunan na ito? Verse 28, ang sabi, datapot siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang mga natutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. So mga kapatid, mga kaibigan, muli ho, nakikiusap ako. Kung hindi ka patiyak na ikaw ay Kristiyano at hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, huwag muna. Hindi ito laro. Sa mga bata, hindi ito merienda. Ito ho ay isang sagradong gawain na inutos sa atin ng Panginoon. At ito ay gawain ng pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang bilin sa atin ng Panginoon, siyasatin natin ang ating mga sarili. Magkakaroon tayo ng ilang minuto o sandali upang matahimik na manalangin at siyasatin na ating mga sarili at humingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan upang tayo ay maghanda sa pagtanggap ng banal na hapunan na ito. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming kang pinupuri at pinapasalamatan sa iyong biyaya at pagmamahal. Na sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, upang siya mamatay sa krus at bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat sa banal na Espiritu na siyang kumilos sa amin upang buksan ang aming mga mata. At siya ang nagbigay sa amin ng pananampalataya sa aming ikaliligtas. Ama, ngayon sa daling ito, siyasatin mo kami. Siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan, paglabag sa iyong mga kautusan, katamaran sa mga gawain ng kabanalan, sa mga salita, O Diyos, na hindi nabantayan, sa mga gawain na dapat naming ginawa at aming pinagpaliban. Patawad, O Diyos, sa mga kasalanan, maging ng aming mga kaisipan. At ngayon, Panginoon, ihanda mo kami. Bigyan mo kami ng puso at kaisipan na tunay na inaalala, pinapahalagahan ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus. Na siya ay napako, nagdusa at tumigis ang kanyang dugo para sa aming kasalanan. O tulungan mo kami, Panginoon, na huwag gawin ito na panlabas lamang. Gawin ito ng may kaseryosohan at nagbibigay luwalhati sa iyo. Salamat po. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Manalangin po tayo. Kaya naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa aming Panginoong Hesus, na sa kanyang katawan ay tumanggap ng pagbugbog, sugat, pako, para sa aming mga kasalanan. At siya rin ang tumanggap na puot at parusa na dapat ay para sa amin. At ang kanyang dugo na walang sala, isang malinis na dugo, ang siyang naghugas para sa aming mga kasalanan. O Panginoon, lahat ng papuri ay sa iyo lamang. At kami, O Diyos, bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo, na ngayon, Panginoon, ay aming inaalaala ang ginawa ng aming Panginoong Hesus na pagliligtas, ay patuloy naming inihahayag ang katotohanan ito. At sa biyaya mo ay gamitin mo kami bilang maging tunay at patuloy na maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy sa pananampalataya, na huwag kaming makilos at huwag kami, Panginoon, manlupaypay. At nawa, O Diyos, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo, ay masumpungan mo kami na patuloy na nananampalataya at naglilingkod sa iyo. Salamat sa pagkakataon na ito na pwede naming alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iglesyang ito na patuloy naming napapakinggan ang iyong mga salita at katotohanan. Nawa, O Diyos, patuloy ka pong magpala at mag-ingat. Patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kapurihan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayong lahat. Tawitin natin ang ating pangwakas na awit. At tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who healed His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord.
purihin ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama sa ating live stream. Nawa patuloy tayong magbulay-bulay sa mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. At patuloy tayong maging instrumento ng katwiran ng Panginoon at tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saman tayo nilagay ng Panginoon. At dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba at naiyahan ng bawat isa na tayo ho ay pansamantalang magsiupo ho muna.